Luno, so ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga bagay dito sa mundong ito no. Dito sa mundong ito is ang bawat tao talaga o tayo no nagsumikap talaga no na kung paano makaahon no. Yung iba is nagtatrabaho para yumaman, kumikilos, gumagawa para yumaman. Pero ito ang katotohanan no. Darating yung araw or ang panahon na hindi mo talaga no ini-expect or hindi mo talaga ma-expect siguro or ano man ang iisipin mo. Ito'y lagi nating tatandaan at babantayan at iisipin na darating yung araw na lahat ng ating pinagsikapan dito sa mundong ito, lahat ng ating ginagawa dito sa mundong ito, mabuti man o masama, nagpapayaman man or mayaman man ang isang tao or ano man yung ginagawa niya, darating yung araw na lahat ng pangyayari or nangyayari ngayon dito sa mundong ito, sa buhay ng tao, maging mistulang panaginip lamang ito pagdating ng panahon. Pagdating ng araw, nasa oras na ang magkatuparan no, ang kalooban ng Diyos dito sa mundong ito or sa bawat buhay ng tao. Sinabi kasi dito sa Biblia no, na ang tao ay binigyan ng mga ganitong karapatan pero hindi sila binibigyan no, na karapatan no, na tawag nito nakasulat doon sa Biblia. So lagi nating tatandaan na dito sa mundong ito is lilipas tayo. Walang kabuluhan no, na makamit natin ang buong mundong ito. Yumaman tayo sa pagsisikap natin na gustong yumaman, makamit ang lahat ng bagay na gustuin natin. Sa pagsisikap kasi ng tao no, na yumaman na ganito, sikap ako na ganito is nakalimutan na ng Panginoon. Yan yung isang bagay no, na pinakamali na magawa ng isang tao, na makalimutan niya ang Diyos dahil nga sa pagsisikap niya na makamit ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Ano mapapala ng isang tao makamit niya ang buong mundong ito, lahat ng kayamanan sa mundong ito, kasikatan, karangyaan, kung pagdating ng araw yung kaluluwa niya itatapon sa impyerno. Lahat ng mga ginagawa niya dito sa mundong ito or mga nagawa niya sa mundong ito, pagsisisihan niya. At gusto man niyang balikan ay hindi na. Parang ang mga pangyayari dito sa mundong ito magiging mistulang panaginip na lamang na hindi kailanman magkatotoo or hindi nagkatotoo. Kasi ang susunod na buhay, yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi ang buhay dito sa mundong ito nalilipas. Ito ang babantayan natin na sana sa pagsisikap natin yumaman, hindi natin makalimutan ng Panginoon. Kasi walang kahit isang tao na nagsumikap na yumaman, makamit ang lahat ng bagay sa mundong ito na hindi talaga bumabagsak sa kasalanan. Kasi nga sinabi dito sa Biblia, di ba? No? Ang lahat ng kumbaga, lahat ang ugat sa lahat ng uri ng kasamaan ay ang pera. Ang pera, ginagamit natin dito sa mundong ito. Pag ito ay gagamitin mo sa hinding bagay, na hayaan mo, kontrolin ka, magiging sakim ka, dahil nga kamit mo na ito, marami ka na ganito, nagiging makapangyarihan ka na, lagi mong tatandaan pagdating ng araw. Kahit alikabok sa mga pinaghirapan mo, alikabok sa mga pera na yan, hindi mo madadala. Huwag mo sanang sayangin ang buhay natin dito sa mundong ito. Huwag mo sanang sayangin. Kasi temporary lang tayo. Hindi tayo dito. Lagi mo tatandaan yung mga tao noong una 1960s, 1970s, 1930s, 1940s, 1912. Tingnan mo yung mga tao noon. Parang mga dahon sa puno ng kahoy. No, na pagkatapos mahulog sa lupa, wala na. Napapalitan na naman ng ibang bata na dahon. Tapos malalanta yun, babagsak sa lupa. Ganyan ang buhay ng tao, parang dahon. Yung mga tao noon, hindi mo na makikita ngayon kasi ang tao ngayon, generation by generation, lilipas. Mawala itong henerasyon na ito, papalit ang ibang henerasyon. Hindi na yung babalik. Itong mga pangyayaring ito, akala ko noon, iniisip ko, akala ko parang ano lang to. Pero ngayon parang ganito. Seryoso pala ang ganitong buhay at hindi pala mahahaluan ng kalukuhan.
So sana seryosuhin natin itong buhay na ito kasi nga darating yung araw na lahat tayo haharap sa Diyos at doon tayo magsisimula ang tunay na buhay after death. Kaya kung sakali man noon na may pinapasukan kang ibang mga relihiyon dyan na mga kabaliktaran talaga sa mga sinasabi dito sa sulat ni Apostol Pablo or sa kasulatan sa Biblia sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, umalis ka na lang. Kasi dito sa mundong ito, temporary lang tayo. Huwag kayong magiging sakim. Dito sa mundong ito, gusto natin gawin lahat ng mga bagay, pero kung gusto mo talaga, kung iisipin mo talaga, may boundary tayo. Kung lalampas ka na dyan sa boundary, hindi mo maiwasan na di ka makasala. Mamumuhay ka makamundo. So kailangan nating babantayan yan. Magbantay tayo lagi, magmamasid. Kasi ang buhay natin hindi talaga lifetime dito sa mundong ito. Mula noong pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng dalawang tao, inilayo na sila ng Panginoon doon sa Garden of Eden. At doon yung punong kahoy na yon. Yung punong kahoy na yon na fruit of knowledge and to know good and evil. Hindi na sila pinabalik doon kasi pag kukuha sila noon, mabubuhay ang isang tao at hindi na mamamatay ang isang tao. Kaya pinalayo sila doon. Yung punong kahoy na yon, pinabantayan na ng Diyos ng anghel at saka yung espada na paikot-ikot na para wala nang makakalapit doon. Kasi kung lalapit sila doon at makakuha na naman ng mga bunga noon, ang tao ay hindi mamamatay. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo, generation by generation, lilipas ang generasyon na ito at papalit yung mga ibang generasyon ng mga anak natin, mga apo natin, gano'n. Tapos tayo lilipas sa harap sa Panginoon. Dalawang patutunguhan ng isang tao, langit at saka impyerno. Pagpipilian natin yan. So lagi natin iisipin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.